Ano tingin niyo objective dito? Meron ba kayong nakikitang parang coordinated effort on the part of the Vice President tsaka yung mga ibang DDS? Kasama na rin si Senator Robin Padilla na nagsabi meron daw early signs of dementia yung dating Pangulo. Ano sa tingin niyo objective dito para palutangin ng Vice Presidente and claim na natagpuan daw unconscious? Palagay ko ang pakay nila dito, naghanap sila ng alibi to justify yung pag-delay nung confirmation of charges hearing and para dun sa kanilang interim release. Yun ang kanilang objective. They're hoping to sway the ICC judges na kaawaan ito, parang matanda na, ganito. Kaso, hindi nila alam. Meron yung mga, may mga 96 years old nga na mga Nazi war criminals na, na hinatulan at nakadetine, di ba? So, naghahanap sila ng alibi for this. Tapos, ang isang nakalap natin na impormasyon doon sa kampo nila Duterte, ay kaya nila pinapospone yung confirmation of charges hearing noong September 23 dahil kumpiyansa daw si Sara Duterte na makakaupo na sila sa pwesto at mapapatalsik na sa pwesto si President Marcos. So, siya na yung magiging presidente. And kung mangyari yon, sila na ngayon ang sisigurado na yung mga testigong nakahanay para laban kay Duterte, tas yung mga dokumento, pwede na nilang masabutahe yung kaso and eventually madi-dismiss. Yun ang kanilang game plan. Ano po yung basehan niyan? Na kaya nila pinapospone yung confirmation of charges dahil they were confident na mapapatalsik sa pwesto si BBM that time? Yan po ang nakalap natin mula sa mga informante within the Duterte camp. So they're very confident na mangyayari yan. So yun. Kasi alam nyo, even yung abogado niya, just before, a week before the confirmation of charges hearing, walang galaw about that Then suddenly, merong naisip sila na cognitive decline just a few days before the actual confirmation of charges hearing. So highly suspicious yung timing at ito na nga. Pero ito, ang sinabi nila may cognitive decline kaya kailangan nilang i-postpone. Nagtalaga na yung ICC pre-trial chamber ng kanilang independent medical experts para ma-evaluate yung kanyang estado. So ongoing yan, malalaman natin yan within the next 2 weeks, after which magde-decide sila kung cleared siya, kung fit siya to stand trial. Baka November ma-resume na yung confirmation of charges hearing. In the meantime, umaasa rin sila dun sa interim release. Pero maraming requirement yung interim release. Sabi, meron na daw third country. Base sa nakalap ko na impormasyon, wala pang pumapayag na bansa. At yung Pilipinas hindi kasama doon sa na yun. So wala pang pumapayag. Tapos diniscuss din sa amin yung mga handful of cases lang na nabigay nila ng interim release. Nagsasite sila example, kailangan may terminal illness, pwede siguro yon terminal illness, or kung may major medical procedure, kunyari heart transplant o kung ano man, then kailangan minor yung case. Yung obstruction of justice, meaning hindi pwede yung principal sa kaso, sa capital crime, sa mga heinous crimes like crimes against humanity na kaso ni Duterte. Wala pang nangyayari sa kasaysayan regarding that. Okay, balikan ko lang po yung binabanggit nyo, no? Yung they were confident by September 23, ma-unseat si BBM. Base sa impormasyon na nakalap ninyo,
paano daw nila binalak gawin iyon. Kasi kung September 22 yung confirmation of charges schedule originally, di ba merong malaking rally na September 21. So again, ano raw yung plano nila para mapatalsik si BBM base sa impormasyon na nakuha ninyo? Yung September 21 na rallies, ang hope nila is magkakaroon ng critical mass, yung outpouring ng outreach ng taong bayan, tapos magkakaroon ng withdrawal of support, tapos pauupuin si Sara, similar to what happened nung EDSA 2. Yun yung kanilang formula. Kaso unfortunately for them, hindi ganun yung nangyari. Kaya this is where we are. Kaya nagpa-plan B sila, hoping na lang sila dun sa interim release. Alam naman natin na si Digong magaling magdrama yan eh. Di ba? Sinasabi niyan kung kailan niya gustong kaawaan, kaya niyang gawin yan. Pero nire-remind ko ng taong bayan eh. Sabi ko, teka muna. Huwag niyong tignan si Duterte na ngayon na may edad na siya. Tignan niyo siya nung mga panahon na nagpapapatay siya ng libo-libong Pilipino. Yun. Yun yung kasalanan niya. Kaya siya nakakulong. Di ba? Ito yung kabayaran ng mga kasalanan na ginawa niya sa ating mamamayan, sa ating lipunan. At gusto nating matuloy ito kasi magiging ehemplo ito eh. Kailangan nito maging ehemplo para sa susunod na henerasyon maghuhunos dili yung mga leader natin na gumawa ng mga ganyang klaseng krimen. Di ba? Hinalal ka eh. Binoto ka para pangalagaan mo ang kapakanan ng mga Pilipino. Tapos papatayin mo sila dahil sabi mo addict or pusher. Teka muna, paano mo nalaman? Di ba? Nguso-nguso lang. Ang nangyari, di ba? Naglistahan lang kung sino lang yung nakursunadahan. Maaring sabihin mo nang marami talaga doon, drug addict. Pero di ba pwede mo naman i-rehab eh. Marami tayong mga addict dito sa lipunan. Si mismong Senator Robin Padilla, umamin sila na addict sila dati. Si Senator Manny Pacquiao, umamin sila na addict sila dati pero na bago nila yung buhay nila, in a way, naging productive members of society sila. So bakit itong mga mahihirap hindi natin binibigyan ng pagkakataon magkaroon ng bagong buhay? Yun. Okay, bago ko po ituloy yung pagtatanong ko patungkol dito sa sa kaso ni Duterte sa ICC. Curious lang ako dun sa plot na binabanggit ninyo. Sino yung mga sangkot doon? Yung nagbalak na patalsikin si BBM kasi matagal-tagal na rin naman yung ugong na yan, di ba? Destabilization. Mga grupo ng mga Duterte retired generals. Okay. Para maliwanag, ang mga gumagalaw, mga retired. Sila yung gustong makabalik sa pwesto, ang mga Duterte. Pero yung mga active, so far, hindi naman sila pinapansin. Very loyal sila sa Constitution at sa chain of command. Ayaw lang natin magkumpiyansa na hindi tayo aabot sa punto na magkakaroon ng political impasse na pwede silang mahila either way. So, yun ang ina-avert natin na situation. Yung grupong nagbalak na patalsikin si BBM sa pwesto ng September 21, how close did they get to doing that or achieving that? Sabihin natin yung threat assessment, nasa medium eh. So, hindi siya umabot sa very high threat assessment kasi parang by chance eh. Yung sumakay lang kasi yung mga Duterte doon sa genuine outpouring of support ng civil society, estudyante, simbahan, yung iba pang mga sumali na talagang gusto lang nila mag-express ng kanilang outrage sa mga nangyayaring flood control scandal. Gustong sumakay ng mga maka-Duterte at ipaling ito into a call for the resignation of President Marcos
para tapos mag-withdraw ng support yung armed forces. Hindi sila nag-succeed kasi very clear dun sa mga naging understanding ng mga leaders nung rally nung September 21 na hindi mananawagan ng ouster or resignation ng presidente. So, nag-fizzle out yung plano nila. Pero, the threat is still active. Because of the volatility of the political environment, susceptible siya for another political impasse. Kaya, yun ang kailangan bantayan natin.